Nagtago kayo sa palda ng babae, Commander? Tagot ka? Ha? Matigas ka talaga? Nanayabag na. Bubuhay na po niya ng tao. Ayaw na buhi po mo, Commander. Atay na. Hayop ka, Commander. Ito na. Nabas po si Commander Limon natin. Alis tayo dito natin. Ano tayo ng ibang mapagtaguan natin. Laki na mga bata dito nito. Lumapit ka. Tudas ka sa akin. Lagi ating nakita. Alas berikut. Pasok, lalabanan kita ngayon din. Komandan. Nagtago kayo sa palda ng babae, Commander? Tagot ka? Ha? Matigas ka talaga? Nanayabag na. Bubuhay na po niya ng tao. Ayaw na buhi po mo, Commander. Atay na. Hayop ka, Commander. Hindi ako matatagla na bala. Alam ko. Tarantado. Hindo! Ayun ba? Unti-unti ka lang humina, Commander. Pabalikan. Takbo, Commander! Saka duwag! Tago lang kayo sa sayad ng babae.
Bumalik si Damon doon sa kinalalagyan ni Julius mga tol. Tsaka yung pamilya niya. Bumalik nga siya mga tol. Saka palang duwag Commander Damon. Paano ba to? Nagugulan ako matulog. Anong gagawin ko? Wala tayong kasama. Sana may magkasta akong kasama mga tol. Malayo na tayo mga tol. Okay, putukan tayo kayo na ng baril. Rinig ko yung pag-uusap ni Commander Damon at Commander Adrian Matolo. Medyo malayo na kasi sila. Doon sila sa baba Matolo. Ang hirap talaga walang kasama Matolo. Lalo na critical yung area ko. Ang mission ko ngayon, pamilya ni Julius at si Julius Matolo. Wala tayong kasama. Kahit isa ngayon. Kung meron lang sana, nandito si Julius, hindi na uli. Pinasakay lang pala na kami. Pinasakay lang kami ni Adrian mga tol. Pero hindi ako naniwala kay Adrian mga tol. Si Julius naniwala agad. Hindi niya kasi ako nakita. Pero kitang kita ko sa dalawang mata ko anong ginagawa ni Adrian kanina kay Julius bago nila niyong hinuli. Pinalo po siya ng kahoy mga tolo. Bastang kubo po. Wala ng malay. Kaya ayun mga tol, huli. Kasi nagtagulilong ako mga tol. Hindi ako nakita ni Adrian kanina. Yun po ang kampo na Matolo. Gusto ko mang balikan mga tol. Pero wala rin ako magagawa doon. Dahil mag-isa lang ako. Sana po mga tol ay maintindihan nyo naman po yung sitwasyon ko mga tol. Buhay muli ni Commander Damon nung tauhan niya kanina. Pero sa huli matulay, wala rin nagawa si Damon. Tumakbo sa akin. Nasasaktan po siya sa orasyon na binigay ni Tatay Lasaitan, Lolo Jumbo at ni Lolo Ambo. Tatlo po yung nagbigay sa akin ng orasyon mga tolo, kaya medyo malakas po yung orasyon natin. Tinapon ko kay Damon. Hayop talaga. Gumagawa talaga sila ng paraan. Pinasakay lang pala kami ni Adrian ilang buwan.
Nag-aaral pa. Ngayon matol, desidido na akong patayin si Adrian pag magkaharap kami. Hindi ko po sayangin yung oras ko pag magkaharap kami mga tol. Gagawin ko yung lahat mga tol. Naligtas na yung magpamilya. Baka dyan naman sa tuktok transfer yung bihag. Sobrang tuktok na naman yan. Sinisigurado ako na hindi nagtatagal yung bihag dyan mga tol, dahil alam ko na yung kinalalagyan ng bihag. Kaya hindi magtatagal dyan. Transfer naman nila yan mga tol, dahil abutan ko. Kitang kita ko sa dalawang mata ko mga tol kanina na nagkayakap yung mag-ina, si Julius saka si Julius matol, saka yung bata matol, iyak ng iyak pa talaga matol. Naalala ko tuloy yung pamangkin ko matol, anak ng kapatid ko. Pagdarsan ito yung paglalakbay ko ngayon matol. Yung problema talaga ito matol. Tay, tumatawag kita. Mihingi ako ng tulong sa iyo, tay. Brad Mikoy, sana dumating ka dito sa amin. Brad Mikoy. Diyan. Dahil si Brad Mikoy lang po yung basta-basta makatawag ay tatay na sa itan mga tol. Sabi. Wala tayong magagawa ngayon. Wala tayong sapat na lakas dahil sa sobrang pagod sa kagutom po matol. Wala po tayo. Sana po ay paalam nyo sa lahat ng kasamahan namin na kailangan namin sila. Bakit ka pa nagtiwala? Hindi eh. Pero kung ang gusto may magbagong buhay, bandido madul sa ngayon. Pinaikot lang nila kami. Doon tayo pupunta. Baka may makatulong sa atin. Tulig ko pa rin yung boses ni Adrian at hindi man matulog.